Direk Cathy Garcia Sampana, abay nagbigay ng statement patungkol kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil hindi pa rin po namamatay ang issue patungkol sa mga photos na lumalabas po ngayon sa social media na kung saan asang-asang ilan sa mga Katniel fans na together na nga si Catherine at saka si Mr. Daniel Padilla. Minsan na po nating binigyan ng sagot ito pong balitang ito na walang balikan na mga trending photo ni Catherine at Daniel Padilla. Yan po ay mga lumang photos na kasi may mga photos na lumalabas na semi-kalbo nga si Daniel tapos kasama niya si Catherine. Tuloy lumalabas na sinasabi po nila na nagkikita na nga si Catherine at si Daniel Padilla secretly. So ang pinaka-question lang natin, kung talagang comeback na sila, ba't kailangan nilang ilihim? Alam naman ng mga tao na naging magkarelasyon sila dati. Diba? At the same time, ito pa, dahil matapos nga po lumalabas sa mga news na magkakaroon di umano ng comeback movie, hindi lang in real life, but comeback movie daw di umano ang Katniel. So, isa sa pinakamalapit sa puso ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na direktor, na si Direk Cathy Garcia Sampana, ay nagbigay din po ng kanyang statement. Meron po kasing lumalabas sa balita na naghahanda na raw di umano si Direk para po sa panibagong movie ni Catherine tsaka ni Daniel Padilla. Para lang po sa kaalaman ninyo na si Director Cathy Garcia Sampana has indeed worked with the love team Katniel, Catherine Bernardo and Daniel Padilla on several successful projects like including teleseries like Got to Believe, Pangako Sa'yo, and Lalo na Sangre, as well as hit movies like She's Dating the Gangster and The House of Us. While there has been discussion about potential reunion movie for Katniel, Direk Cathy has expressed her openness to the idea should the project materialize. She also clarified that she did not unfollow Daniel Padilla on Instagram, stating that she never followed him in the first place. So marami kasing mga nangiintriga ngayon kay Direk Cathy Garcia Sampana matapos po yung hiwalayan ng Katniel, sinabi nila na in-unfollow daw ni Direk. Sinabi nga ni Direk, nilinaw niya na hindi naman talaga niya pina-follow sa Instagram si Mr. Daniel Padilla. Kaya yun po yung kanyang nilinaw. At ngayon ay hiningian po siya ng statement patungkol sa mga rumors na nagkakalat ngayon sa SOCMED. At dito po ay hindi po siya nagdamot para po ipagkaloob sa atin yung kanyang statement. Panoorin natin ito. Marami kaming direkto. Kayo kung meron pa kayong wish na sana magkaroon pa rin na pinag-together na kayo rin mag-direct. Siyempre, Katniel will always be Katniel. They will be paired with others. Marami pa rin may gusto sa kanila. At kung meron namang kwentong bagay sa kanila, bakit hindi? Walang yes or no It depends. Pero kayo po ba, happy kayo na pareho silang gumagawa ng sarili nilang ngayong niche in the business? Yes, I'm always happy for both of them. Malalaki na sila. I'd like them to experience the life as they want it. So, lahat naman yan, this is nila. So, I'm happy that they're doing it their way. Pero lahat naman ng pelikula mo kumikita, we all know that. Amen. Yeah. Pag-amin ni Direk Cathy Garcia Sampana na kung mabibigyan siya ulit ng chance na mag-direct kay Daniel Padilla at Catherine Bernardo, ay gagawin niya ito, dahil sabi niya nga, Katniel is Katniel. At the same time, sinabi rin po ni Direk Cathy na sobrang masaya siya sa mga achievements na meron si Catherine at si Daniel Padilla in their solo era. Pero, wala naman po siyang kinonfirm na talagang meron na siyang nilulutong project with Daniel and Catherine. Dahil meron pong lumalabas ngayon na parang may title na nga na After Forever, na sinabi nito na doon po sa interview, sa kabuuan ng interview is parang hindi pa ino-offer sa kanya, wala pa pong nagsasabi sa kanya na may movie na nga gagawin. Pero sabi nga ng ilang mga fan na much better siguro talaga na magkaroon na muna sila ng solo era. Kailangan muna nilang maraming patunayan sa sarili nila at talagang ito na kasi yung chance nila para talagang magkaroon sila ng growth
no sa kani-kanilang mga journey. Katulad si Daniel Padilla, pinatunayan niya po sa publiko na mali ang iniisip sa kanya ng mga tao na hindi po siya sisikat at hindi po siya makikilalang muli or mabibigyan ng magandang proyekto pag wala po sa tabi niya si Catherine. Dito pinatunayan niya kasi sa kanyang proyekto ngayon na talagang still Daniel Padilla is still Daniel Padilla, whatever happened in the past. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates, no? Magbasa tayo. Unahin po natin ang komento mula sa isang viewer na si Hot Sauce. Mahusay sila pareho ang Katniel. Nauna lang nabigyan ng pagkakataon si Catherine na patunayan ang kakayahan bilang aktor. Katniel pa rin forever. And sabi ni Miss Anastasia Malabo, marami namang mahusay na aktor ang kasama niya sa Incognito. Kahit anong gawin niya, di mawawala ang pagka-cheater niya. Oh my God. So ito naman yung kanyang komento with regards to this. Totoo naman po na parang mahusay naman talaga silang pareho, no, sa kanilang mga journey na tinatahak ngayon kasi may kanya-kanya silang mga may kanya-kanya silang spotlight ngayon. Si Catherine, sobrang husay niya po sa mga ginagampanan niyang karakter, 'di ba? And ganoon din naman si Daniel. Sabi niya, at mas madaming actor award si DJ kaysa sa ex niya. Search nyo yan, balikan mo. Ako, kung nasisinungaling ako, kung napapanood nyo movie nila, ang lalim umakting si DJ Kat, sa iyak lang siya magaling. Ayun. So, ito naman yung kanyang opinion with regards to this. And another, sabi niya, for your information, mas naunang nagka-best actor award si Daniel kaysa kay Catherine. Mag-search pa kayo, FAMAS as PMPC for Barcelona at Luna Award for House of Us. Correction, hindi po nanalo si Catherine sa PMPC, sa PAMAS pa lang, nito lang 2024. Nanalo din ng Jury's Prize Award si DJ nung MMFF 2020 sa Maupay Man It na panahon, hindi movie. Ayun. So, ito yung kanyang komento with regards to this. Pero, all in all, ay kung pagbabasihan talaga natin yung mga achievement, mas mataas pa rin po yung na-achieve ni Miss Catherine, dahil po, aside from those awards kasi, meron din po kasi tayong tinatawag na, kunyari, kung sino po yung artista talaga na nag-aakyat ng mas malalaking pera, sa nasabing network. At base po sa mga reports na isa si Catherine Bernardo sa mga asset na masasabi ng ABS-CBN alongside with Miss Vice Ganda. And another one, sabi ni Lucy, Daniel Padilla is a brilliant actor, very nonchalant at cool. Hindi kailangan mag-compete sa iba. He's low-key, tahimik pero very talented, silent superstar, does not need a love team. Mas magaling siya kaysa babae. Sabi ni Miss Mercy, excuse me, hindi siya mag-isa. Andiyan ang malalaking actors na kasama niya sa Incognito. Anong binatbat naman ang acting niya kay Ian at Richard? Ayan. Alam mo, talagang nagsasagutan talaga sila sa comment section, no? And another, sabi po ni Miss Gina, kung makapagsalita naman kayong cheater para namang perfect na perfect kayo, ang mahalaga natuto sa kanyang pagkakamali. Tandaan natin, tao lang tayo, nagkakamali at magkakamali din. Sabi ni Miss Elmer, humble lang yan si DJ. Ayan. Kasi nga naman, di ba, parang natatag kasi lagi siya. Parang yung naging pagkakamali ni Daniel Padilla ay hindi na rin talaga kinalimutan ng tao. Kaya gano'n na lang siya yung tawag sa kanya. Sabi ni Dong Tats, totoo naman na right now, mas shine si DJ over Kat. Kasi after their breakup, mas nag-focus si DJ sa kanyang growth at maybe nag-soul searching din siya. Kaya kahit sa daming bash sa kanya before now, I can say na he is healed, strong man at magaling na actor. While Kat naman, parang medyo humina career niya after she was linked to Mayor Alcala. How I wish, nag-focus muna siya sa growth niya and soul searching. Nasa tok-tok na siya ng bundok last year after HLA, pero dahil may mayor na nalilink sa kanya ngayon, parang humina. Medyo appeal siya sa masa. Sana ang ginawa niya, strike while the iron is hot. Pero hindi she's letting the mayor issues dragging her and her career down. Kanyang comments with regards to this. Ako naman, ang point of view ko with regards, hindi naman po humina or hindi naman po parang nawala sa limelight si Miss Catherine. Kasi kung tutuusin, siya nga po talaga yung mukha ng showbiz ngayon dahil kabi-kabilaan ng mga endorsement niya. Tapos hindi po siya nababakante sa mga projects. Lahat po ng gawin niya na mga pelikula or teleserye talagang nag-hit. Kaya hindi natin masasabi na parang na-outshine siya ni Daniel, diba? Although sinasabi ko nga sa inyo na may
kanya-kanya silang spotlight at may kanya-kanya silang galing. Kaya hindi natin pwedeng i-menos yung mga narating din ni Catherine, diba? Nagkakaroon lang naman tayo ng comparison dahil nga medyo umaangat si Daniel Padilla sa mga panahon na to dahil sa husay niya dito po sa kanyang recent project na Incognito. So, salamat po sa mga komento rin yun. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, The REDS TV. God bless everyone!